Dating na po ang mga balikbayan galing sa iba't ibang panig ng mundo. Pero meron din po tayong mga kababayang OFW na mahirap man sa kalooban ay kailangan ng umalis kahit pa magpapasko. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, live si Chino Gaston. Chino? Mike, kung karamihan sa ating mga Pilipino ay excited na ipagdiwang ang Pasko para sa ilang mga OFWs nating kababayan, kailangan nang umalis ng bansa ngayong araw dahil pinatatawag na sila ng kanilang mga employer sa Middle East 2 araw bago ang Pasko. Hanggang sa mismong entrance ng terminal, karga ni Rose na isang OFW sa Jeddah ang kanyang anak na babae. Kahit mura pa ang isipan, tila alam ng anak na matagal mawawala ang kanyang ina. Kaya naman gano'n na lang ang kapit sa kanya. At nang dumating na ang oras na kailangan maghiwalay, magpapasko na. Parang nakakalungkot kasi hindi kami magsama-sama po. Ilan lamang ito sa mga malulungkot na tagpo sa paliparan. Mga OFW na kumakayon sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga minamahal. Pero sa mahahalagang okasyon gaya ng Pasko, kailangang magkahiwalay. Ang batang ito, panay ang iyak at ayaw din bumitiw sa papaalis niyang ama. Dahil malayo sa Pilipinas, tila iniisip na lang ng ilang OFW na ang December 25 ay isa lamang ordinaryong petsa. Ang mahalaga, nagkasama-sama ang buong pamilya sa maikling panahong naibigay sa kanila ngayong Kapaskuhan. Nag-reunion na po kami last December 18. Nagsama-sama po kami mga magkakapatid, mga hinipag, mga anak, lahat po sila. Yun. Yun na yun. Opo, yun na po yung pinaka-Pasko namin din sa Pilipinas. Para naman kay Rio na papuntang gitnang silangan, kailangang magtiis, alang-alang sa pamilya. Nalulungkot po, nalulungkot sir. Pero kailangan talaga kasi para sa pamilya nga, para sa mga bata, para sa pag-aaral nila. Malungkot man na isipin na sa ibang bansa sila magpapasko, titiisin nila ang pait dahil kapalit naman daw ay pagkakataong makamit ang pangarap ng kanilang mga mahal sa buhay na maiiwan dito sa bansa. Mike, hindi naman lahat na nasaksihan nating tagpo doon sa NAIA Terminal 1 ay malulungkot na mga eksena. No? Yung mga parating namang OFWs na mula sa Middle East ay tuwan-tuwa rin naman na nakarating sila at makakasama ang kanilang pamilya ngayong Kapaskuhan. At bukod dito, sinalubong pa sila ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak at ilan sa kanila ang mga swerteng nabigyan ng mga gift packs para daw pagkilala o konting pagkilala daw ito, no? Ayon kay Kakdak dito sa kabayanihan at syempre yung naiaambag na tulong ng mga OFWs sa ating lipunan. At yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo, Mike. Maraming salamat, Chino.